nakaraang linggo, pumunta sila Angie sa pamilya ng kanyang asawa. Isinama nila ang kanilang mga anak. Kami ni tita ang naiwan sa bahay nila. Si tito naman ay sinamahang bumiyahe sila Angie dahil lumipat ng probinsya ang pamilya ng asawa ni Angie. Noong sila ay nasa ibang bansa pa. Nung gabing ring yun, pumunta kami sa isang resort. Maganda ang resort, kaso kakaunti ang mga tao rito dahil pauwi na sila. Sobrang lamig. Hindi ata kinaya ng mga tao. Hindi muna kami naligo sa dagat. Nagstay muna kami sa aming room. Nagrent kami ng room para sa amin. Alam nyo kung ano na ang mangyayari. So pagdating sa room, nahiga muna kami sa kama. Magkayakap kami ni tita. Panggin, minsan ba naisip mong itigil na to? Nakokonsensya ka rin ba? Nakakailang palang pag-usapan ng ganyan. Nakokonsensya ako sa part na tita kita at kadugo pa. Pero kapag naisip ko yung ginawa ni tito sa'yo noon, iniisip ko na isa kang babae na dapat minamahal. Nawawala sa isip ko na kadugo kita. Ang sweet mo naman sa part na yun. Totoo ba, tita? Natatawang tanong ko sa kanya. Sige na, maligo na tayo. Mag-shower tayo. May heater naman ata. Nag-shower kami ni tita ng sabay. Magkayakap kaming nakababad sa shower. Huwag kang aalis sa tabi ko. Enzo, nickname ko yon. Nanginginig ang boses ni tita habang siya'y nagsasalita. Tinanong ko siya kung bakit siya naiiyak, pero itinanggi niya. Ano kayang problema ni tita? After naming maligo, kumain kami ng hapunan. Nagluto si tita ng paborito kong adobo. Kwentuhan ng konti, tawanan, at pagkatapos kumain, nag-toothbrush na kami. Hinaharot ko si tita para hindi na malungkot. Kapag nakikita kong ngumingiti si tita, masaya ako. Nang makahiga na kami sa kama, hinalikan ko si tita at sinabing, "Don't worry tita, dito lang ako sa tabi mo." Hinalikan ko ulit si tita ng marahan. Sinusulit ko ang halik sa bawat segundo. Napapahigpit ang kapit ni tita sa akin. Hinalikan ko si tita sa labi, pababa ng pababa. Nalulunod ako kapag hinahalikan ko siya sa kanyang matatayog na kayamanan. Tuluyan ko nang pinag-init si tita at habang ginagawa ko yon, tinitigan ko ang kanyang muka. Nakikita ko nag-e-enjoy siya sa aking ginagawa sa kanya at tulad ng dapat maganap, nagsalo na naman kami sa napakasayang sandali. Nasa mainit kaming sitwasyon nang mag-ring ang cellphone ni tita. Tumatawag si Angie. Kinausap ni tita si Angie. Habang nasa mainit kaming sitwasyon, naririnig ko ang kanilang usapan dahil naka-loudspeaker. Hindi sila makapag-video call dahil sobrang hina ng signal sa kanila. Tuloy-tuloy pa rin ang ginagawa kong pag-angkin at pinatay na ni tita ang mic. Baka daw makalika siya ng ingay. Sa phone, ano yun ma? Nakalimutan ni tita na mag-mute. Wala. May inaayos lang kasi ako. Wala kasi ang papa mo eh. Natawa ko sa sinabi ni tita. Sige na ma, babay na. Pinatay na talaga ni tita ang phone. Malapit ko nang marating ang rurok ng kasukdulan at ilang sandali pa, sabay naming narating ang rurok ng kasiyahan. After namin na magniig, naglinis kaming muli ng katawan at saka natulog. Kinabukasan, nag-swimming kami after na mag-almusal. Nag-alisan na mga tao sa beach. Mga 10 a.m., pumunta kami sa lugar kung saan maraming malalaking bato. Sa likod nun, muli na naman kaming nagsanib. Isang mabilisan na pag-angkin ang ginawa ko sa kanya. First time kong makipagniig sa public area.
nakakakaba, pero nakaka-excite. Naaalala nyo ba nang magbakasyon sila Angie at ng pamilya niya? Inihatid sila ni Tito. 1 week silang nagbakasyon. Si Tito ay nagstay doon ng 2 days. Ang kaso, nabalitaan namin nung gabi, inatid sila ni Angie. Umuwi rin daw kagad kinabukasan. Maaga kami nakauwi ni Tita galing sa resort dahil alam naming 2 days mawawala si Tito. Sinulit namin ang mga sandali. Naglibot muna kami ni Tita hanggang sa napadpad kami sa isang bayan malapit kung saan kami nakatira. Natanawan namin si Tito na may kasamang babae. Bata pa ang babae. Hindi alam ni Tito na nakasunod kami sa kanila. Pumasok si Tito sa isang inn. Mga ilang minuto pa, sumunod kami sa loob. Sa isang kwarto, nakita kong lumabas yung babaeng kasama ni Tito. Kilala ko yung babae na magkasalubong kami. Tinitigan ko siyang maigi. Kilala ko nga siya. Inalala ko ng maigi kung saan ko nga siya nakita. Nang makabalik na ang babae sa loob, saka ko naalala na siya ang bridesmaid ni Angie. Naghintay pa kami ni Tita ng mga ilang minuto bago pumasok sa loob ng kwartong inuupahan nila Tito. After 5 minutes, kinatok ni Tita ang pinto ng kwarto nila. Nagtanong ang babae kung sinong kumakatok. Kaya akong sumagot, "Ma'am, may pinapaabot po ang manager." Nang ma-unlock ang doorknob, agad binuksan ni Tita ang pinto. Kitang-kita namin si Tito, walang damit, at ang babae naman ay nakatapis ng tuwalya. Hindi na nagsalita si Tita. Sinampal niya si Tito at umalis. Umuwi kami ni Tita. Pagdating sa kanila, inalabas niya ang mga damit at iba pang gamit ni Tito. Walang yaka. Ako lahat na nagpundar ng mga gamit na to. Damit mo lang ang gamit mo rito. Nang kumalma ng kaunti si Tita, inabutan ko siya ng wine. Inilak niya ang gate, mga pinto, at mga bintana. Umupo sa sopa si Tita at nakakunot ang noo. Kaya nilapitan ko siya at niyakap. Hinagod ko rin ang kanyang likod. Maya-maya ay hinagod na rin ni Tita ang aking katawan. Ang kinin mo ko. Maotoridad na utos niya sa akin. Kaya walang sabi-sabi na sinunod ko siya. Naalis na ang bugnot sa mukha ni Tita dahil sa aking ginawa. Habang inaangkin ko siya, niyayakap ko siya ng maigpit. Maya-maya ay tumayo si Tita at hinila ko sa kanilang CR. Binuksan ni Tita ang shower at sabay kaming naligo. Hinalikan ko siya sa labi habang hawak ko ang kanyang mukha. "Tita, andito lang ako." Sambit ko sa kanya. "Sana lagi na lang tayong ganito. Paano kung magkaasawa ka na? Pwede naman nating gawin kung magkakaasawa na ako." Lalong dumiin ang pagkakahalik ni Tita sa akin. Napahigpit ang kapit ni Tita sa aking balikat. Sa tuwing dadapo ang labi ko sa kanyang katawan, naririnig ko rin ang malumanay niyang pag-ingay. Pagkatapos naming maghalikan, pumasok kami sa kwarto, nahiga sa kama. Nasa may init kaming sandali nang biglang tumunog ang doorbell. Sinilid ni Tita kung sinong nasa labas. Sumunod ako kay Tita upang makita kung sino rin yon. Nang makita namin si Tito ang nasa labas, hinila ko ni Tita pabalik sa kanilang kwarto. "Hayaan mo siya dyan." Sumunod lang ako sa gusto ni Tita. Itinuloy namin ang aming pagniniig at matapos yon, nagpunta ako ng banyo upang maglinis ng aking sarili. Bumaba ako ng kwarto. Nahiga muna ako sa sopa nila. Hindi ko na malayang nakatulog na pala ako. Nagising na lang ako dahil sa ingay. Pinalayas ng tuluyan ni Tita si Tito. Nagkahiwalay silang dalawa dahil sa panloloko ni Tito.
Nagloko rin naman si tita ng paulit-ulit. Sangkot pa nga ako. Bakit kaya hiniwalayan na ni tita ang aking tito? Baka dahil sa akin? Napangiti ako. Dahil ngayon, malaya na kami ni tita. Hindi na namin kailangan pang magtago kay tito. Malaya na naming maipadarama ang init ng aming mga katawan.